Isa ito sa pinakamagandang paglalakbay na aking naranasan. Halo yung tuwa, pagod at pagkamangha sa aking mga nakita simula La Union, Ilocos Sur hanggang Benguet. Ito ay 3 araw at 2 gabi na paglalakbay. Ito ay ang Kibungan Cross Country Reverse Traverse. Ito yung mga nangyari bago mag-start yung hike. Ayan, nag-antayan kami sa kung saan yung midpoint sa Greenfield. Tapos, ayan, bumilay na kami papuntang La Union. Tapos, ayan yung antayan nung dump truck namin. Sasakyan papunta sa starting point sa Reverse Traverse. Dito, makikita mo yung taas, kitid, at yung pagkadelikado ng daanan ng papunta sa tunay na drop. Parang starting point noong day 1. Tapos, ayan yung diyan kami nagkita-kita. Tapos, magkahiwa-hiwalay kasi may mga naiwan kami dun sa isang service. Tapos, ayan, may mga part din na mali yung mga nadadaanan namin. Mali daw! Kita mo po, may mga nasa lubong po kayo? Apo, sige po. Mga 5 po. Mga 5. Apo, sige po. Sa mga pagkakataong ito ay banayad pa yung mga pababa kasi parang papunta kami dun sa parang unang hanging bridge ng Reverse Traverse. Okay po. Ay, salamat. Andito na daw yung tindahan. Ingat. Okay ka lang? Masakit? Ano? O kaya naman ilakad? Kaya naman? May kadaan. Ang trail ay puno din ng mga palayan na ginagamit ng mga lokal at ito na yung tindahan kung saan bago yung napakahabang hanging bridge ng Kibungan Ayun na yung Cross kulay. Country. Oh, saan tayo dito bababa? Yeah. Oops. Whew. Ayun na yung hanging bridge. Whew. Kibungan Trail, hanging bridge. Alambre lang ang hawak tapos kabili ano. Kabili ang support tapos ang attachment sa mga gills sa baba, alambre. Ah!
61. Dapat ma-charge ko to. Whew! Ha? Ha? Eh. Ah. Ah. Oh. Whew. So, after makatawid ng hanging bridge, andito na lang kami sa parang 1,000 stairs daw. Pero pagkatapos nito, walang humpay na taas. Doon na kami mag-set up ng camp. Whew. Ay, inantay pala ako. Yung binaba, 139 meters. Meters ba? 190. Tapos, 89 meters pa lang yung naakyat. So, it means kalahati pa. Basic lang yan, madali na lang yan. Kaya niyo po yan, sir. Kaya nyo. Sa oras na ito ay sobrang tirik na ng araw. Ito na raw yung huling ahon papunta sa Likungan Elementary School kung saan doon kami mag-i-stay para sa unang gabi namin. Ang ganda. Ubus na yung tubig ko. Ito. Nag-open. Wow. Kikita niyo yan? Yan daw yung haakyatin. 500 meters na ito. Sa mga pagkakataong ito ay may mga nakikita na akong mga lokal na bata na naglalaro. Boy, saan ang elementary school, boy? Saan ang elementary school? Dito? Umina sa'yo ko yung tubig, kuya? Ha? Umina yung tubig? Maaga pa lang ay amin ang sinuliyapan itong tinatawag na litalit. Ito ay ang bundok na tatawirin papuntang Batangan. Pwede na, kuya? Medyo. Gabi pa lang ay pinagsabihan na kami na magsimula kung ano yung pinakamaagang kaya namin. Kasi yung lugar ay walang silong, so dagdag init, dagdag pagod at dagdag uhaw kung aabutin kayo ng katarikanan ng araw. Sa mga oras na ito ay dito na nagsimula kung gaano katirik itong tinatawag na litalit. Wala pang kalahati, oh. Kaya yan. Tara, kaya. Uy, may orange na, no?
Oof. Ah! Eh. Walang balikan. Balikan. Alin kayo sinasabi nilang one way, kuya, ano? Ito. The one way na ba to? Nag-ano na sila dito, kuya, nagsiubaran na ng trekking pole. Ah? Oo nga, tama kuya. Tagilid na nga yung ano dito. Puro na ba to? Tagilid. Oh. May choice ka na. May choice ka na. Hirap. Kaya kuya? No choice. Lapit na kami daw. Joke lang. Pero at least dito kuya, di na nakakatakot yung tinitignan natin sa baba kuya. Oh. Kaya mo. Ayun yung paralan. Ha. Yeah. Ah. Pero siguro hindi mo masyado nakakapagod to kasi hindi masyado mainit yan, no? Oo, lalo na kung mainit. Kung mainit to, kung katulad din ng kahapon, siguro baka mas doble pa. Pero legit bato na. Ingat yan kuya. May andyan madulas na lupa. Papaan na lang kung alin yung safe na tutungtungan kuya, no? Gusto mo mag-break muna kuya? Pagka mag-mountain dew ko eh. Water break tayo dyan. Sige. Matag ba? Medyo. Nag-mountain dew sa taas ng bundok. Ang sarap. Kasi mountain nga kuya, mountain dew kuya, di ba? How's your day? Kaya pa po, Miss Joy? Kaya pa po? Kaya po, Sir Kim? Matag dito? Wala pa. Wala pa po, sir eh. Napatag. Sa gilid. Lapit na ba? Ang layo na nila, oh. Kasama yung shit. Kailangan mabilis. Oh, sige. Para kunwari. Para kunyari, ano, mountaineer. Mabilis talaga. Tada yung litalit. Yeah. Hanggang natin yung mic. Ayan si Kuya. Crying, crying mountaineers.
Ano to kuya eh? Crying Mountain. Ako, ang parati ko ano mo, malayo pa. Malayo pa. Oo, malayo pa. Baliktad ka pala ng guide kuya, no? Mamaya darating din. Ang guide palaging bukang bibig, malapit na. Enjoy mo lang yung hirap. Malaki ba pinagbago ng ano kuya? Ng bundok noon, tapos ngayon? Yung mga bundok dati na akit, marami malaki na bago. Talagang in-improve. Tapos ginawang ano, tourist friendly. Di paano yun kung aakyat kayo ng bundok, edi wala pa naman mga tinda-tindahan nung panahon kuya? Talagang sugalan kayo, no? Kaya sanay ako magdala ng tubig ko talaga. Oo. Hindi mo babansit dito sa ganun. Pero kahit noon pa, hindi ka nakikisabay sa mga kasama mo uminom sa mga batis-batis. Uminom ako. Uminom ka din kuya. Lalo na sa Halcon nun. Talagang mas maingat ka na lang ngayon kuya, no? Hindi, mas uminom ako sa ano, may dala pa rin ako. Ah, Kasi yung water source, pwedeng sabihin may water source. Oo. Hindi mo masabi kung ano yung panahon? ano yung panahon. Maayos ba yung tubig. Pero hindi dahil sa hindi natin sinusunod yung itinerary. Water source. Ayaw mo lang malagay sa sitwasyon na Wala kang tubig. wala ka dala. Maraming beses, pagdating ko may water source naman, parang sayang lang dala ang tubig. Sea of Hamog. Baka sea of clouds to pag tinignan mo sa taas, no? Hagdanang bato. Saan na sila? Nawala na po. Ha? Sige po. Sige. Yung waiting shed na, yung magmamarka na nakalahati mo na o malapit na kayo sa tuktok. Pero ito ay isa pa ring napakakitid na ahon papunta sa tuktok ng Litalit. Ayun pa yung tuktok na aakitin. Yan o. Oh, mabilis ka ba? Okay na sana kayo magbabanat sa likod. Ha? Bakit tamaan? May pahingaan ba dyan? Wala. Nakita din ko yan. Oh, may tubo na ulit dito. May pahingaan dyan? Yung pahingaan dito. Wala pa kuya eh. Pero hagdan na dito kuya. Ano? Hagdan tapos may hawakan. Wala. Ano hawakan dito? Wala hawakan nga. Yun na yan.
Bad. Crap siya kasi dinay hike nyo. Yung Tagbilaran ba yan? namandiraan. Ay, namandiraan. At ito na ang Kamusta po, kuya? tuktok ng Litali. Okay naman. Wala, sisiw lang daw. Hindi Anong total ascent? 1,245. So parang 600 meters na 80% and 70%. Whew. Yan po bang naka-green yung sweeper, te? Hindi. Ay, Siya! ay, Nakabla! akala, Nakabla! akala ko yung naka-green yung sweeper eh. Hindi, nakabla! Ay, nakabla. Pagkatapos namin kumuha ng aming mga litrato sa tuktok ng Litalit, ay pumunta na kami sa daanan papuntang Batangan Elementary School. May kuhaan dito ng tubig, kuya? Kuhaan tubig. May kuhaan dito ng tubig, kuya? Eh, sige, kuha ka tubig. Doon na rin kami nagantayan at kumuha ng tubig at nagpahinga ng konti. At pagkatapos nun ay pumunta na kami papunta sa tinatawag na Crying Mountains. Yung mga madadaanan mo dito ay mga konting tulay, palayan, at yun na yung napakalaking bangin kaharap yung Crying Mountains. Konti pa. Try niya. Try niya yung paakyat. Manggaling pa sila. Ganda. Yan, no? Sa mga oras na ito ay nakakasalubong na namin yung mga nag-normal traverse galing Kibungan. Kung aalalahanin, sila daw ay yung isang daan na nakasabay namin dun sa antayan sa Greenfield. Marami pa yan. Di ba muna ka naman? Kenneth? Bumiradyo sila? Oo. Kasama natin? Ingat po kayo. Huwagin ko saan eh. Kuya Ton?
Wow. Ingat po kayo. Ayun na pala sila. Hello po. Ingat po. Ayun, may crying mountain pa sa baba. Kahit wala akong kahit malakas tumakbo, kung dito wala din. Din. Ayun po, nakabuto pa sila natin sila. Tapos si Sir Kimpoy Feliciano. Friend ko na yun. Yung ano, yung Vlogger. vlogger. Artist, artista. Jim. Pero ba yan? Napindot ako kanina. Saka yung, Sundugo family. Yung may ano sa Sandugo. Ah, ikaw yung sumama doon, yung may video? Kami yun. Kayo pala yun. Kaya may Sandugo akong isang sapatos. Pero binigyan din kayo kahapon, di ba? Oo. Yung sa way. Ganyan. Woo! Ah. Ang lilaw. Okay, hindi ka naman natamaan. Hindi naman ko. Layo ko. Ang layo ko. At pagkatapos ng aming paglalakad sa palayan, ay nandito na yung tinatawag na Crying Mountains. Kain ka na po, yung people. Kain ka na po, hintayin ka namin. Dito ay kumain na muna kami at tumulala sa tinatawag na Crying Mountains. Napakaganda ng aming experience dito. Dahil mo pa yung kumakain sa isang mamahaling restaurant. Picture pala. Wala pala ang picture. Kung ano yung nakikita nyong Crying Mountains na bangin, yun din yung iikutin namin. Lalakaran namin sa kilid yung Crying Mountains. Pero kung malapitan, yung waterfalls na yun ay konti lang naman yung tubig. Madalas pumupunta dito yung mga namumundok pag mga oras ng mga bagyo o mga bear months. Amin ding napag-usapan kung maliligo kami sa isa sa mga waterfalls doon. Isa sa mga pinanghihinayangan ko dito ay yung hindi ako pagpalipad ng drone doon sa konektadong mga waterfalls. Ano pala sila sa baba, oh.
Lubog na tayo! Lubog na tayo, no? Ah, taga! Wait! Para sa picture! Wow! Ready na? Ay, si Miss Joy. Lulubog pa kayo? Lulubog kami. Ano ka na? Station mo rin kami. Hindi namin sure kung kita kami lahat. Lamig. Bilisan nyo. Taga. Aray ka pa! Dito kaya. Lulubog tayo, ha? Ano lulubog mo ka mo? Lulubog. 1, 2, 3. Ay ka lang! Okay. Ilang lamig. Amin ang simulan yung pagpe-prepara papunta sa elementary school na tinatawag na Takadang. Dito kami mag-set up ng aming mga tent at dito na rin kami magpapahinga papunta sa day 3. Dito, sa mga oras na to, ay nandito na yung mga Crying Mountains. Wala pa ako? Sige po. Wow. Sigurado po kayo? Ah. Okay po. Miss Super. Ay, naku. Dito sa puntong to ay nagkahiwa-hiwalay na naman kami. Pero hindi tulad nung day 1, papuntang Likungan na madaming paliko-liko, ito ay dire-diretso lang daan papuntang Takadang. Meron din dito mga bahay-bahay na sa gilid. Dito sa Takadang ay dito na rin kami nag-set up ng aming tent at dito na rin kami nagkonting inuman nung gabi na yun. At dito na rin nagsisimula ang aming day 3. Dulas agad. Kita sa video. Kaya pa. Kaya pa. Simula lang eh. Ito natin si Kuya, Kuya Mamaw. Kaya rin eh. Wala eh. Kaya pa Kuya? No choice eh. Kailangan choice. eh. Kailangan kaya namin eh. Ikaw kasi Mamaw ka talaga Kuya. Ayun na pala. Akayat. Maglalak naman pa bila. Dito sa day 3 ng Takadang papuntang Benguet ay punong-puno ng mga pababa at konting paahon. May mga makikita ding daanan at yung huling palayan at yung hanging bridge. Wow.
gusto kong shot yung lalaki lang. Mas kita yung background. Ilan ganito tayo, parang talagang natasabi niya sa ibang bansa eh. Hindi pa naman ako sa ibang bansa, so hindi naman pwede yung sabi ng ganun. Oo, di pa ako nakakamit eh. Lalo yung pumakit? Ayaw mo pang tumapa. Yeah. Magayo na mga... Picture naman tayo, kuya. Picture naman. Nila? Wow. At dito, sa parteng to, dito ka mapapaisip kung bakit ka namumundo. Ito yung mga view na kahit pagtanda mo ay hindi mo makakalimutan. Kaso pahinga ka muna. Ito. Step 4 na lang ito, pababa. Hindi pala ahon yung kalaban mo sa litalit, kuya. Dito sa parteng ito ay uulan na kayo ng mga summit. Mga magagandang view pero sobrang init na. Ito yung daanan papuntang Buga Campsite na sikat dito sa KXC. May water source ditong isa na kailangan mong pagplanuhan para sa isang napakahabang daanan ulit. Papunta na yun dun sa kung saan kami susunduin.
Ito lang, mamaya mo na ikwento. Ay, Sige, ano yung kwento mo, par? Kaya Oh. tinawag na, yung yung bundok, yung bato-bato. Kaya Rocky Wall of Beauties. Rock of all, Rocky Wall of Beauties. Rocky Wall of Beauties. Oh. Rocky Wall of Beauties. Kita kaya? Sana naman kita. Pagkatapos ng summit na ito, Wala yung ay Jacob papunta ng na rin kami dun sa Ito isang yung summit. magandang view kung saan kami magtatanghalian. Isa rin sa pinaka-importanting isipin nyo na kung yung guide nyo ay napakagaling magplano ng itinerary nyo. Nga pala, yung guide namin dito ay si Kuya Kim. Napakagaling niyang guide para typingan yung mga importanteng mga spot na hindi kayo napapagod. At maganda din mag-picture. Ako yung pastor doon. Ha? Maganda overlook. Kaya nga. Ganda. At dito na naputol ang aking selfie stick. Wala na rin memory yung action cam ko dito. Kaya, kung pwede tipid yung mga nakukuha kong shots. Pero, ayun, I think ito na rin yung mga huling buga papunta doon sa kung saan kami pipick upin. Yan yung pinakahuling bato na aming bababain. At ayan na rin yung huling hanging bridge na aming tatawirin. Pagkatapos niyan ay isang palayan na napakalawak. At doon na rin kami uulanin. Yeah. At ito na yung tindahan kung saan nag-starting point yung mga nagda-normal traverse ng KXC. Dito na rin kami nagpahinga habang hinahantay yung iba at dito na rin kami naligo bago sumakay sa van. Dito na rin nagtatapos ang aming reverse traverse ng KXC. Kung susumahin, halo-halong pababa, paakyat at ng mga patag. Pero yung pinaka-importante ay yung mga tawa at yung mga kwentong napagsaluhan nyo ng inyong mga kasama kahit isang beses pa lang kayo Madami yung magkakakilala. parang At hanggang kung sa muli, hanggang sa susunod na paglalakbay. Ito si Lachi Beast. Goodbye.